beloved Boss Mike Cervera. Ibangan, alam namin na ikaw ang Ah. nagkulong kay Senator Rodante Marcoleta. Oh. Sino pa? Di kami ibangan, alam Ah. namin ikaw ang nagpakulong kay Mike Defensor. Oh, tanga pala kayo eh. Akala ko ba'y weak leader at bangag si Presidente? Eh bakit napakulong yung mga idol nyo? Sakyan natin yung naratibo nila mga kababayan ko. Sakyan natin tong naratibo ni Madam Tandang Gucci at Rolex. Oy, Guangson, sasakyan ko yung naratibo mo. Akala ko ba'y bubo si Pangulong Bongbong? Akala ko ba'y weak leader? Akala ko ba bangag? Bakit napakulong yung mga idol nyo? Ganun ba ang bangag? Baka naman kayo talaga ang mga totoong bangag. Nasaan na kayo ngayon? Yung inyong leader sa destabilisasyon, si Mike Defensor, nakakulong na. So you mean, pinakulong ng bangag? Nakakapagpakulong pala ang bangag. Nakakapagpakulong pala ang adik. Nakakapagpakulong pala ang weak. Mga bubu, mga tatanga-taga. Ay! Kaya, hindi kayo paniniwalaan ng mga may maliliwanag ang utak. Kasi, sa mga bunganga nyo nang gagaling ang kinapapahamak ninyo. Katulad ni Marcoleta, sa bunganga niya, nang galing yung ikinapahamak niya. Ngayon, ganito na naman. Tatawagin mo na bangag pero alam mo na siya ang nasa likod kung bakit napakulong si Marcoleta, napakulong si Mike Defensor. Congratulations, Pangulong Bongbong! Isa kang certified henyo! Henyo ang tawag doon. Pagka ganon. Biruin mo, tinatawag mong bangag, weak leader, bobo. Yung pala mga kababayan nyo nang magpapakulong sa lahat ng mga idol nyo. Tama, mga kababayan? Oo. Sige nga. Meron bang bangag na nakapagpakulong? May weak leader ba na nakapagpakulong ng isang maniniyot? May bangag ba, may weak leader ba na nakapagpakulong ng isang manyakis at mamatay tao? Tanga-tanga kayo. Hindi nyo ba naiisip yan? Parang ako, weak vlogger daw ako. Noon yun, sabi nila. Meron namang magbabayad. Ano mahalaga? Hindi na mahalaga sa akin. Mahalaga makonvict tapos magbayad. Di ba? Akala kasi ng auntie mo, Ai Chang at saka Jojo Chavez at saka Arnold Lopez, akala ng auntie mo, nakaisa na siya sa mga OFW na mga pinag-uuto nila. Nang uto nang unto yung auntie mo, ganyan, pengi pera, kailangan ko ng ganitong pera. Kung hindi, makukulong ako. Aba, nakaisa. Nakakuha ng maraming pera. Di ba? Sabi ko sa inyo ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa mga OFW, inuuto kayo. Pinagtapat ba sa inyo ang totoo? No, hindi pinagtatapat sa inyo totoo. Malapit na ipagtatapat ko sa inyo. Patuloy-tuloy kayong niloloko. Totoo, papakalat ninyo. Niloloko nila yung mga OFW na nag-aabuloy-abuloy, nagdodonasyon, nag-aambag para daw sa pangangailangan. Ang tanong, totoo ba yung sinasabi sa inyo? Na para hindi makulong? Nako! Kasi mga uto-uto kayo, kaya nga yung mga naniniwala dyan, tawag ko, mga DDS na bobot tanga rin pare-pares kayo. Mga tanga, bobo, mangmang na hindi marunong makaunawa. Dramahan lang kayo, kayo'y naniniwala.
parang si Sara Duterte, pag nagdrama, dalang-dala yung kanyang mga taga-suporta. Eh wala na nga kayo eh. Oh. Ilan na lang kayo diyan, karamihan pa chismoso. Karamihan pa katulad nila Arnold Lopez, ni Ai Chang, at ni Jojo Chavez na nakikichismis. Utang na, isang buwan na, 300 pa rin yung nanonood. Biruin mo, ang tagal nang naka-upload. Wala na. Kasi ang mga tao matatalino na ngayon. Meron talagang ilan na maiiwan. Ikaw, Arnold Lopez, nagga-gaslight ka eh. Mamaya, mabanggit kong pangalan ni Maharlika. Mamaya, mabanggit ko yung pangalan ni... Maharlika eh. Ayun, nabanggit ko. Hey, nako. Kayo talaga, tatanga-tanga. O, tara! Alam din namin dahil hindi kami bangag na pinoproteksyonan mo ang anak mo na si Sandro. Bobo ka pala eh. Paano sino ba naman ang ama na hindi po protekta sa anak? 'Di ba? Eh baka walang anak si Guangson. Kayo mga kababayan, may anak kayo. Hindi nyo po protektahan? Eh tanga pala talaga si Guangson eh. Eh ako anak ko po protektahan ko eh. 'Di ba? Kailangan mong protektahan ang pamilya mo, anak, asawa, sa mga buitre, sa mga sinungaling, sa mga demonyo, sa mga oportunista na katulad ni Guangson. Di ba? Gusto niyo na sirahin si Kong Sandro? Tatakot kayo, no? Bakit? Magiging presidente pa yan kahit ayaw ninyo. Lahat kayo, puro ganyan lang. Darating ang panahon, magiging presidente pa si Sandro Marcos. Eh kasi mga kababayan, ito ang problema sa kanila eh. Alam nyo kung ano? Wala, puro inggit at saka kailangan nilang gamitin yung mga bobot tanga para mailuklok sila. Di ba gusto niyang tumakbo bilang senadora? Sino? Si Guangson. Gusto niyang maging senadora. Kaya ngayon, ginagamit yung mga tanga. Butante kasi mga kababayan, madaling utuin eh. Di ba? Napakadaling utuin ng karamihan na nasa kampo ng mga DDS. Uto-uto nga eh. Kaya, nagsisisiksik si Guangson dyan. Di ba? Nagsisisiksik si Guangson. Dito ako sa mga DDS, mga bobo ito eh. Nakita niya eh, nakita niya, putang ina, si Bongo nanalo. Hindi pwede ito. Si Bongo lang ang nakikinabang sa boto ng mga bobot tanga, Nag-number 1 pa. Nag-number 1 pa putang ina. Naisip ni Guangson, hindi pwede yan. Kailangan ko, mas matalino ako kay Bongo. Sa anumat mangyari, kailangan gamitin ko rin ang mga bobo at tanga. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Kaya sila nagsisiksikan lahat dyan. Kaya etong si malapad ang ilong na anak ni Loren Legarda na matakaw din, bata pa lang hustler na, kumulimbat na ng kwarta, si Leandro Lebiste, lapad ng ilong Mga kababayan ko lapad mga kababayan Di ba nagsisiksikan sila dyan? Si Kiko Barsaga, bobo. Biruin mo, congressman na, abay sumisiksik pa rin. Kasi, yung mga yang gusto nilang maging senador. Ito pa yung negro, maitim, vice mayor. Malaki ang butas ng ilong, kasya yung holen na malaki, pamato. Naalala nyo yun, nakapaglaro ba kayo ng holen nun? Merong pamato, maliit, tapos yung pinakamalaki, ganun, no? Ganun kalaki, mga kababayan, kasya sa butas ng ilong niya eh. Ano nangyari, mga kababayan? Diba? Yayamanin daw pag... Diba, no? Tina Reyes, late ka na. MJ Galian.
Kaya yan, kahit anong kabaliwan nila, sige lang na sige, nagbabaliw-baliwang gano'n. Oh, di ba? Yung isa naman, meow, 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 meow. Di ba? Gumaganon. Kasi nga, Juanita Angeles, yung mga nasa kampo ni Duterte, yung mga taga-suporta ni Duterte na gusto nilang i-market, mga may sira katulad nila. Mahirap bang unawain yun? Mahirap bang unawain? Kasi kailangan baliw sila. Ganyan. Oh. I wanna lay you down, baby, roses. Gumagalaw-galaw, no? Mga kababayan, no? Gumagalaw-galaw. Tapos yung isa naman, nyaw, 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 nyaw. Utang ina. Mga kababayan, ang baba na talaga ng kalidad ng mga DDS. Diba? Uta, ganyan yung gusto nyong suportahan. Kasi nga, kaya sila ganyan, mga kababayan, yung mga minamarket nila, yung mga target market nila, ay ganun katulad ng pinoproject nila. Mga may sira ang ulo. Putangin yan. Kaya kapag ka nanalo yan, ewan ko, hindi tayo naging epektibo. Tandaan nyo to, sasabihin ko pag nanalo pa rin si Guangson, sino pa? Yung maitim na malaki butas ang ilong, si Meow Meow, si Lebiste. Putang ina mga kababayan, hindi tayo epektibo dito sa social media. Ititigil ko tong pagbablog ko na to, maniwala kayo. Total naman, tapos na rin si Pangulo nun. Di ba? Tang ina mga kababayan, sobra. Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Kaya mo pinapatigil ang mga investigation ni Senator Marcoleta. Tingnan nyo. Diba, tawa sila ng tawa, tuwan-tuwa sila mga kababayan, Kasi nga, kuwang-kuwa ni Guangson yung pagkasira ulo ng mga minamarket niya. Mahina ulo mga kababayan. Diba? pag ako tumigil, Arnold Lopez, mamimiss mo ko, bahala ka. Pag ako tumigil, yan na ang magiging dahilan ng paghihiwalay nyo ni Aichang. Tandaan mo, dito lang kayo nagkitan dalawa. Di ba no, Annabelle yan, no? Annabelle yan, no? Nako. Wag kang lolo-loko. Nasa kanila na ang lahat, Boss Mike. Syempre! Di ba? Tayo dalawa ulo, Boss Mike. Ulo ng ano? Ulo ng ano? Lang yan na yan, nako. Minsan po kasi, Sir Mike, kung sino madalas ang madinig na pangalan, yun na lang po ang nilalagay sa balota. Kasi nga, mga bobo sila. Kaya kailangan natin tumakbo, Tatakbo tayo. Tuloy. Hindi kami bangag. Hindi daw sila bangag, pero ang nagpakulong sa mga idol nila, si Pangulong Bongbong. At saka eto, alam nyo, ginagaya kasi ito Naalala ko tuloy ito mga DDS, magsaya kayo. Bakit? Kita nyo naman, ako lang ang makakapagpakita nito sa inyo ngayon. Kayo ng alanganin. Naalala nyo yan? Naalala nyo yung pagbabanta ni Digong na yan? Pakinggan nyo ninyo. Nang maalala ninyo, dito nainggan nyo ang mga bobo at tanga. Sinuportahan ang isang mamamatay tao. Hindi lang mamamatay tao, magnanakaw pa. At anak ng mga siraulo. Katulad ni Sara Duterte, Pulong Duterte, at ni Baste Duterte. Pangit, no? Ang pangit ng pamilya. Sige, tuloy! Pumapasok kayo ng alanganin.
Mr. President, Hmm. baka susunod ka Hmm. sa dinaanan ng tatay mo. Sabi niya, Mr. President, baka sumunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Di ba napatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Yun yung tinutukoy niya. Ano nangyari sa'yo? Sino ngayon ang napatalsik? Sino na ngayon ang nasa dahig? Sino na ngayon ang hindi makapagpakita? Sino na ngayon ang ginawan ng karton? Sino na ngayon ang mga mga uto-uto pa rin natitira? Wala na mga kababayan paganyan-ganyan ka pa. Baka magaya ka sa dinaanan ng tatay mo. Ano nangyari sa inyo? Di ba? Si Kibuloy, nasan na? Hoy, mga DDS, pansinin nyo naman sila. Hoy, banat bay, dalam mo naman ng babae si Kibuloy. Puta, tigang na yon. Malamang puro kalyo na kamay nun. O baka naman sabi daw dun kahit lalaki daw, pinapatulan ni Kibuloy Parang si Kibuloy kasi walang masama, oo. Kung tilapia, mani, oo. Kung hotdog, oo. Kung saging, talo-talo daw Kaya, baka naman yari yung mga ano tawag doon? Kaselda, no? Kaselda ni Kibuloy. Malamang iniikot din niya. Grabe ka, Kibuloy talaga. Tindi mo. Hanggang kulungan, walang patawad. Ikaw, Digong, kamusta ka na? Kamusta ka na sa kulungan mo? Yung kaibigan mo, yung best friend mo, si Kibuloy, buti pa siya may kasama. Si Digong, walang kasama. Butiki at ipis lang, mga kababayan. Kinakausap niya, butiki at saka ipis. Si Kibuloy, okay lang daw siya makulong. May kasama naman Di ba, mga kababayan ko? Nakaw! Yan, mga kababayan. Di ba? Nakakulong si Digong. Nakakulong si Kibuloy. Nakakulong si Marcoleta. Nakakulong si Mike Defensor. May bonus pa, mga kababayan, si Jinggoy at si Bong. Ang ina, mga kababayan, nakakulong lahat. Tuloy! Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nox! Pabor lang. Ako namang nagmamakaawa. Kasi... Ayan na. Kita nyo? Ayaw niya daw mangyari yon, kaya pabor lang daw. Siya daw ay nagmamakaawa, mga kababayan. Di ba? Ako lang naman ay nagmamakaawa na pabor lang na ipalit si Inday kay Pangulong Bongbong. Hati, ganon. Term sharing, yun ang gusto mo? Unggoy! Hindi mangyayari yun. It will divide the nation. Anong divide? Magdugo itong panahon na ito. Madugo daw, kita nyo mga kababayan, may pabanda-banta pa. Madugo, makikipagpatayan itong putang inan to. Yung mga didesh, yung idol nyo, pinipitik-pitik ko yung itlog niyan sa dahig. Di ba, mga kababayan? Madugo daw, mga kababayan, yung napakayabang. Napakayabang ni Digong ngayon, yung yabang sa sobrang yabang. Hindi niya na maipakita yung mukha niya sa mga tangat bobo. Kita niyo yung mga tangat bobo, naniniwala pa rin dito, Yun na ho yung mga tawag sa kanila, kulto. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang Naks! kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Nangyari ba? Nangyari ba? Judy Basco, thank you. Nangyari ba? Yung banta netong hayop na to, parang bloodbath rin ni Sara Duterte, Maria Inoue, Yan, ganyan na ganyan si Sara. Kita nyo, mga kababayan, yung mga tao, tatanga-tanga. Ito na mga kababayan ko.
puntahan na natin to. Dito na mga kababayan magkakaalamanan. Tingnan nyo. Mga kababayan ko. Lord, grabe Lord, tabang. Ala, kawawa naman yung mga taga Mindanao, taga Davao. Kita nyo, kinadyot sila ng lindol. Kinakadyot pa rin ng baha. Kinakadyot ng sunog, mga kababayan ko. Ngayon naman, hindi lang baha, hindi lang bagyo, hindi lang lindol. Ngayon naman, buhawi! Lahat na lang ng mga sakuna nandiyan sa inyo. Sige, mag-pray-pray pa kayo. Ayan. Sige, Duterte pa more. Hindi kakampihan ng amang lumikha ang madalas na beses na siya'y binastos. Kailanman ay hindi kakampi ang Panginoon sa mga taong lapastangan sa ngalan ng Panginoon. Kita nyo? Hindi nyo alam yun, ano? Kasi mga bobo kayo, paano nga nyo naman malalaman? Eto na, Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa Sitio Kabisulon. Grabe ang baha. May buhawi sa bukid. Buhawi daw sa bukid, grabe daw ang baha. Grabe kayo talaga mga Duterte, tingnan yung ginawa ninyo sa mga taga Mindanao, taga Davao. Grabe no, hindi natatakot kasi Tina Reyes eh. Takot na takot eh. Wala may kabaluan niya sa may paingon ani. In town. Nagkakagulo na sila mga kababayan eh. Grabe no, hiling nyo yan hinihiling nyo yan. Kayong mga DDS ang may hiling niyan ayaw namin yan, labag sa kalooban namin yan. Kaya lang ang hiling nyo ginranto, tingnan nyo. Bukod sa wala may kabalog. Sa may mudagan na ang among mga silingan diri wala ko kabalog kung sa nitabo sila. Wala na daw mga kababayan dahil talagang mapanganib na daw yung mga nangyayari doon. Yan ang nangyayari ngayon sa Davao mga kababayan. Relax lang mo. Yung bata! Relax lang mo. Lord, sa ikaw na taon Ang laka! Grabe, kawawa yung mga kababayan natin sa Davao ay Chang. Sabi mo sa auntie mo, manghingi ng donasyon para doon. Expert ba? Expert si auntie mo. Hingi ka mo, mag-donate ba? Sige, tuloy. Paano ko kamalog na itabo sa mga silingan diri? Tuloy ko ng taon bahala sa mga. Tatangayin daw sila, mga kababayan. Tatangayin, malapit na daw silang tangayin. At saka, yung tubig daw, pataas na ng pataas. Kami kabalo, grabe ka dako sa baha. Mga buhawi, nagyud ni normal. Kung sanay na itabo sa mga silingan ni Turon. Nako, magsipagsisi na kayo mga DDS. Dahil talagang hindi kayo tatantanan. Ng kamalasan, nalikha nyo yan. Hanggat kayo'y sumusuporta kay Digong, nako, maniwala kayo, may sumpa si Digong. Si Digong na madalas minumura ang Diyos. Si Digong na binabastos ang alagad ng Diyos. Si Digong na binabastos ang alagad ng simbahan. Kaya magsisi na kayo habang maaga pa. Hanggat kayo'y nabubuhay pa. Dahil baka sa susunod, kayo na ang tangayin ng buhawi. Kayo na ang malibing sa mga building na mga nagsipagtumbahan. Malilibing kayo ng buhay. Gusto nyo yon? Masusunog kayo ng buhay. Gusto nyo yon? Kita nyo, nagdagat-dagatan ng apoy dyan sa Davao. Di ba mga kababayan? Damay-damay talaga lahat yan. Di ba mga kababayan ko? Kaya, paano?
Inabot na ba tayo ng oras? Oo. Kita-kita tayo mamaya, hapon. Baka makapag-live pa ako ng isa ng late night. Oo. Yung may pwede tayong magtalakay ng bengbangan, ha? So muli mga kababayan, hanggang dito na lang. O, kita-kita po tayo mamaya, ha? Nabot na tayo ng oras. So paano? Bigla na lang ho ako mawawala. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.